And what's up mga ka-Brainy? Kamusta kayong lahat? For this video, pag-usapan naman natin yung madalas ko rin makitang nagtatanong po, no? Mga tanong sa iba't ibang pages as well as kahit sa atin po, no? So marami tayong mga ka-Brainy na nagtatanong kung pwede bang kumuha ng maintenance training program yung hindi po graduate ng AMT. So, and avionics kasi madalas po is AMT tsaka avionics courses, no. So meron po tayo syempre yung mga aeronautical graduate or licensed aero engineer natin. So ang sagot ko po diyan mga ka-Brain is depende po sa company. So iba-iba po 'yan. So halimbawa po sa amin sa A+ po, no, yung mga previous batches po ay iba-iba po yung kanilang courses. So meron po tayong AMT both BS tsaka associate, meron po tayong mga avionics, and of course meron po tayong mga aeronautical engineering graduate and licensed na mismo ng mga aero engineer po. So iba-iba po yan. Sa Lufthansa naman po halimbawa, meron silang specific na batch na puro AMT lang, may mga batches sila na puro avionics lang, and minsan may mix po sila. So same din po sa SHAEF, from the knowledge po, kung tama ang pagkakatanda ko sa mga nakausap ko dati. So meron po silang mga batches na purely AMT lang, both BS tsaka ASOC. And then meron po sila para sa avionics lang, and then meron din po sila mixture. So iba-iba po yan mga sirs and ma'am. Kaya kung kayo po halimbawa ay hindi graduate ng AMT or avionics, halimbawa nga po aeronautical engineering, no, ang inyo pong course na natapos. So when you apply for a maintenance training program, i-double check na lang po natin. Or pwede nyo rin pong gawin is mag-submit lang po kayo ng application. Kung hindi naman naka-specify dun sa posting nila halimbawa na they are open for maintenance training program, wala naman naka-specify na course, then might as well send your application. Besides, makikita naman po nila, and malay nyo rin po, no? Kasi may mga cases po dyan mga ka-Brainy na halimbawa ang kailangan nilang buuin for the MTP batch, for that batch is 30, no? 30 na mga trainees. And then ang meron na silang, let's say for example AMT, meron na silang 25. So may mga possibilities po na yung natitirang 5 punan po nila ng ibang course, lalo kung highly qualified naman based doon syempre sa sinubmit mong application, or maybe during the interview kung nakapasok sa interview as well as practical qualifying exam. So again, gaya ng lagi ko po at madalas kong sinasabi mga ka-Brainy, no, wag nating limitahan yung sarili natin unless naka-specify doon, then of course wala talaga tayong magagawa. Pero kung hindi naman nakasaad or naka-specify na kailangan AMT lang, kailangan avionics lang, or kung ano man pong course na natapos, then kumbaga take the risk, no? Send your application, mag-send tayo ng resume, and dagdag ko na rin, madalas po kasi kapag nagsisend tayo ng resume lang talaga. So samahan natin ng cover letter, samahan na rin po natin ng mga documents natin, TUR, diploma, may mga training certificate kayo. Although hindi pa siya hinahanap right away, pero mas maganda na kompletos recados na agad. Kumbaga isang sendan na lang, kasi para pag binasa ng kung sino man po ang i-screen kumbaga ng mga application, makikita ito kumbaga advance mag-isip, ito proactive to. So that might kumbaga add dun sa puntos mo, plus points para i-consider syempre na tawagan ka for interview. So yun po mga ka-Brainy, no, yung take ko sa mga nagtatanong na to kung pwede nga bang mag-apply ng maintenance training program yung ating po mga aeronautical graduate at hindi po related sa AMT or avionics. So hopefully mga ka-Brainy, nakatulong po ang video na to. And meron po kayong tanong na gusto nyo pong gawa natin ng video, feel free po mga ka-Brainy na mag-send po sa ating page. Maraming salamat po muli mga ka-Brainy sa walang sawang suporta. Good luck po sa ating lahat para sa pangarap natin, laban lang. God bless us all. Bye for now.